yung dalawang truck na yan, yung naiwan yung isa, over 100 tons yan. Dalawa yan ang dumaan. Tumatawid sa ibabaw ng tulay ang isang dump truck, dalawang SUV at isang motorsiklo nang talaga pong hindi kakayanin nung tulay yung ganun pong isa lang na truck ho ng boulders bibigay na itong tulay na to. Yung dalawang truck na yan, yung naiwan yung isa, over 100 tons yan. Dalawa yan ang dumaan. Lalabanan ito. Marami nagpapakalat ng fake news ngayon. Lalabanan po natin yan. Magkakaroon tayo ng public information responsibilities. Fake news. So yun, no? So talagang lalabanan ang fake news. So paano ba malalaman yung fake news? Ito, may papakita tayong video dito, no? Parte po ito doon sa bumabagsak na tulay. Dahil nung una, talagang ito, no? Kasi kabago-bago ng tulay sa may, Isabela. Napakahaba nitong tulay na to. At dinaanan ng isang truck. Sa balita ay isang truck na mayroong di umanong 100 higit na tons ang bigat, no? Kaya bumagsak yung tulay. At malinaw naman sa balita na isang truck lang. Malinaw lang isang balita lang, isang truck lang. Paano ba napasok ang fake news dito? Mukhang mayroong nagpi-fake news dito dahil sa mga balita, isang truck at saka sa picture, isang truck lang. Isang truck lang. May pumupunta roon na isang tao. At sabi, dalawang truck daw. Dalawang truck di umano ang dumaan. Tapos 100 tons di umano. Kaya bumagsak. Pero nung nakita natin una sa isang balita, isang truck lang. Ito, panoorin natin yung video na to. Dito pumapasok yung mayroong nagpi-fake news dito. Pag hindi totoo. So ano ba talaga? So dito na ito, yun yung bukang bubig nitong mga mouthpiece ng PCO. At labanan natin yung fake news, napapakalat ng fake news. O sige, ito, fake news. Sige, sigurado ito may isa ditong fake news. Mayroong nagpi-fake news dito. Tingnan na, panoorin na dito. Pasado alas 8 Huwebes ng gabi nang bumagsak ang bahagi ng Kabagan-Santa Maria Bridge sa Isabela. Tumatawid sa ibabaw ng tulay ang isang dump truck, dalawang SUV at isang motorsiklo nang bumigay ang bahagi nito. Yan balita sa ABS-CBN, isa truck ang dumaan, dalawang SUV at isang motorsiklo. At ito ba yung isa pang patunay dito na isa yung binabalita, isang truck lang? Ito ba? Opo. Okay, ito mismo galing po sa inyo ito, Manong na inyo pong informasyon. So kasama na po dito yung pagkakaroon ng pagbabago sa kanyang design. Kung assuming lang po Director, na totoo nga yung kwentada natin sa tonnage ng truck. Talaga pong hindi kakayanin nung tulay yung ganun pong isa lang na truck ho ng boulders bibigay na itong tulay na to? Yes po. Ayan parehas silang dalawa. Isa lang truck ang dumaan doon. Sasabihin nyo, paano naman wala namang pagkakaiba, parehas lang naman yun yung sinabi mo dalawa, saan yung sinabi mong pictures yan parehas lang naman sila ng balita, isa. Ito na nga yun. Nang may pumunta roon ng isang tao at sabi ng isang tao, nagtuturo doon, pinagtuturo yung mga arko doon at sabi na may dalawang truck dumaan. Dalawa yung truck na dumaan na tag 100 tons, kaya bumigay ito. Ito yung video, baka sabihin nyo, fake news ka, gawa ka. Ito yun. So ngayon, tignan natin kung doon sa nakikinig natin una na balita ay isang truck lang at may kargang mga boulders, mga bato. Mga bato. At ito, nang pumunta itong isang tao doon, sabi niya, di ba ay dalawang truck ang dumaan. At yun na nga, yung isa ay tag 100 tons. So tignan natin, panoorin natin yung video nito. Ito. This is a 44-ton bridge. Dapat 44 tons ang acceptable load. Yung dalawang truck na yan, yung naiwan yung isa, over 100 tons yan. Dalawa yan ang dumaan. Kaya, ayan na nga nangyari. Hindi talaga kaya.
Ito yata yung una eh. Ito yung bumigay. Wala nang plate eh. Ito. Baka na. Ande, sumunod na lang ito. Ito yung una. Pasado alas 8 Huwebes ng gabi nang bumagsak ang bahagi ng Kabagan-Santa Maria Bridge sa Isabela. Tumatawid sa ibabaw ng tulay ang isang dump truck, 2 SUV at isang motorsiklo nang bumigay ang bahagi nito. Oh, kanya? Isa, dalawa. O ilan ba talagang truck ang dumaan dyan? Ha? Ilan ba talagang truck? Oh, di ba? Yung sa balita, isa. Tapos, dalawa. So, malamang sa malamang, mayroong isa diyang magsabi ng totoo. At mayroong isang hindi. Hindi totoo yung sinasabi. Eh, isa, dalawa eh. Di ba? Oh. Eh, paano yan ngayon? Fake news kayo ng fake news, o di ba? Hindi ba fake news yan? Ayun lang may nagtatanong labang, fake news ba yon? Yung isa at saka dalawa? Hindi ba fake news yan? Ha? Eh, patawag nyo yan. Kaya nyo mga ipatawag yan. Ha? Ito pa. Ito pa yung masasabi natin fake news. Kasi mainit kayo sa fake news eh. Paano nyo malalaman kung fake news? Yan ba yung fake news o hindi? Sa palagay nyo? Marami nagpapakalat ng fake news ngayon. Lalabanan po natin yan. Magkakaroon tayo ng public information responsibilities. Kung kayo mga vlogger, kinakailangan natin maging responsibilidad. May responsibilidad din sa tao na magsabi ng katotohanan. Sinagot din ng anilay fake news. DG8, yung angulo ng merong interest, conflict of interest. Would you like to clarify those things na lumabas? And nakuha ba yung side ninyo doon sa story na yun? Okay, let me clarify that story. Actually, I did not want to dignify the story, kasi it's fake news. It's fake news. Unang-una, I don't own a share. I'm not a stockholder. I am not an owner of Digital 8. I was an authorized representative to represent the company in the joint venture agreement between IBC 13, DG8, and PCSO. I never owned that company. So, parang ginawa lang nila as a representative dahil may konting pangalan naman tayo, ginawa akong parang spokesperson ng kumpanya, head ng sales and marketing noong October 2024. Jamie 7. Yusek, I understand you mentioned that Secretary Ruiz has 60 days to divest upon assumption to office. Clarify ko lang, has he already divested or is he still in the process of divesting? Sa pagkakaalam ko ay in the process na po kasi piniprepare niya po yung kanyang mga papers regarding And that. does the Secretary have a statement on, of course, allegations? No, not allegations, but those who are pointing out that there's clear conflict of interest in this situation. Yes, kung meron pong conflict of interest na ngayon na siya ay na-appoint as secretary ng PCO, talagang dapat matanggal po yung conflict of interest kaya kailangan niya pong mag-divest. Kung naman po ang mga naging negosyo niya ay hindi pa po siya na-appoint secretary ng PCO, so wala naman po tayo nakikitang mali doon dahil kailangan din naman po niya kumita. So ngayon po na kami po ay na-appoint, kailangan po talaga mag-divest kung ang interest po ay may conflict. So kailangan po talaga mag-divest. In a chance interview this morning, binanggit din ni Secretary Ruiz na